Baga sinasabi ho niya, walang kabuluhan ng lahat ng ito. Yumaman man ako, umangkin man ako ng maraming mga popularidad sa buhay, degree sa buhay, kung wala si Jesus, walang kwentang lahat ng ito. Salamat sa Diyos, naging makabuluhan ng buhay po natin. Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. You know, lagi kong sineshare itong illustration to, pero gusto ko pong ulitin. Magkano ho ito? How much? 20. 20? 20? Tinupi ko ho. How much? Oh. 20? Lukutin ko ho. 20? 20? Nilukot ko na. Balibag ko ho. Magkano? Magkano? Nilukot ko na nga, 20 pa rin. Nilamuta ko na nga, 20 pa rin. Diba naman kayo? Inapakan ko na nga, 20 pa rin. Sigurado kayo, 20 pa rin? Tignan nyo nga yung katabi nyo. Sabihin nyo sa kanya, mataas ang balor mo, ha? Kahit nalukutin ka ng iba't ibang klase ho ng problema sa buhay, kapag nasa Diyos ka, you have the same value. Amen. Kahit apak-apakan ka pa ng mga tao sa paligid mo dahil hindi ka nila naintindihan, you have the same value. Walang nagbabago sa balor mo. Kahit ihagis ka pa ng pagsubok, kahit bugbugin ka pa ng iba't ibang klaseng trahedya sa buhay, walang magbabago sa you. You have the same value. Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Nais ko pong makita ho natin ang halaga ng buhay meron tayo sa Panginoon. Nais ko pong ibigay yung pong pangatlo at panghuli that without Jesus, life is a dead end to dissatisfaction. Kung wala ho si Jesus sa buhay po natin, nothing will satisfy you. Lagi kang maghahanap kung ano pa yung gusto mong makuha sa buhay. But if you have Jesus, sabi nga ng isang teaching ni Pastor Alex, the Lord is my shepherd, that's enough. Amen po ba? Sabi ho ng verse 8 to 11, ay nakalagay ho dyan sa verse po natin. Isa ho sa mga katotohanan po sa sinabi ho ni King Solomon, that all things are wearisome, more than one can say. The eye never has enough of seeing, nor the ear is full of hearing. What has been will be again. What has been done will done again. There is nothing new under the sun. So yung mga bagay po na minsan pumapasok sa isipan po nating laging material na bagay. Meron pong isang babaeng nagpakamatay sa katauhan po ni Marilyn Monroe. You know Marilyn Monroe? Isang babaeng sikat, mayaman, maraming naging asawa din. Celebrity. Kinikilala sa buong mundo. Yet one day, tinignan yung kanyang suicidal note, yung suicide note po niya, sabi ho niya, my life is empty. She has everything. Popularity, wealth, husbands. What else? Money, savings, mansions, condominiums, nakakapag-cruise trip sa iba't ibang bansa. And yet, sasabihin niya sa kanyang suicide note, my life is empty. May kulang sa buhay ko. Para bagang sinasabi ni Marilyn Monroe, anybody please help me. My life is empty. Sino pwedeng magsabi? Anong pwedeng pumuno sa buhay ko? Hindi ko alam ni Marilyn Monroe ang sekreto. Sana hindi siya nagpakamatay. Sayang ang buhay niya. Isang buhay na nag-exist sa mundong ito, subalit walang kahulugan. Isang buhay na sinasabi nilang parang hungkag ba? Bakit? Simple lang naman ang sekreto sa buhay para masatisfy ho tayo eh. And that is the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Sa puso daw ho natin ang sabi ho ng ilang mga magagaling na mga psychologists.
Merong bahagi dyan na ang pwedeng pumuno is your wife or your husband, your family, your children, yung love, emotions. Pero merong isang empty space sa puso natin na ang Diyos lang ang pwedeng pumuno. Hindi ang pera mo, hindi ang kotse mo, hindi ang material na bagay na meron ka. Ang Lord lang ang pwedeng mag-satisfy dun sa longing na yon na hinahanap mo ngayong umagang ito. Now, ilang mga verses po. In Matthew 11 verse 28, at dito ho tayo magtatapos sa mga verses na ito. Matthew 11 verse 20 to 30, Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. What is the command of Jesus? Come to me. Come to me. In John chapter 10, verse 10b, I have come that they may have life and have it to the full. Anong sabi ho ng Lord dito? I have come. Yung una, come to me. Yung pangalawa, nandito na ako. In Matthew 16, verse 24 to 25, If anyone would come after me, he must deny himself. Take up his cross and follow me, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. Ano yung command po ng Lord dito sa atin? You come after me. Come to me, follow me, come after me. Then, in Psalm 37 po, verse 4, King David says, Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Delight yourself in the Lord. Kung napapagod na ho kayo, parang feeling discouraged na ho kayo, hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo, again, you pause for a while. Just delight yourself in the Lord, and He will give the very desires of your heart. Alam niyo po, sa umaga pong ito, hindi ko po alam yung iba't ibang mga challenges sa buhay po natin, but I believe meron pong mensahe ang Panginoon po sa atin. Let us learn to live a meaningful life. Isama mo ang Diyos sa iyong takbuhin simula sa araw na ito. Amen po ba? Tumayo tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Hallelujah. Meron pong isang write-ups po akong nabasa, parang isang larawan. Ang sabi ho niya dito, Life is God's novel. Let Him write it. Ang buhay daw po niya ay parang isang nobela. Hayaan mong ang Diyos ang siyang sumulat ng istorya ng iyong buhay. Maybe bahagi ho tayo ng kasaysayan ng buhay natin, kung ano man yan. But just allow God to write stories sa'yo. Alam niyo kung kailan yung dot, yung period. Alam niya yung question mark. Alam niya yung mga eksenang pwedeng magpalakas sa'yo. Hayaan yung siya ang gumuhit o sumulat ng istorya ho natin. Kasama ho natin ang Panginoon. At alam kong marami tayong bagay pang mararanasan sa Diyos kapag isinama po natin siya sa buhay po natin. Remember, para magkaroon tayo ng buhay na makahulugan or isang buhay na may halaga, isama mo si Jesus sa buhay mo. At makikita ho natin, masarap mabuhay na kasamang Panginoon. Lift your hands, please. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah, God. Jesus. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit
Jesus. ibigin ka. Lift your hands and sing from your heart. From your heart, gaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi Jesus. napapagas sa pag-alon. Puso ko Puso ko ay ay sa'yo